Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rhea. 38 anyos ang edad sa kasalukuyan at nagtatrabaho ngayon bilang isang OFW sa Taiwan. Gusto ko lamang ibahagi sa inyong channel ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko na siya ring nagpabago ng pananaw ko sa buhay. 2 taon pa lang ang nakararaan. Kaya't sariwang-sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat. 3 taon akong nagtrabaho sa ibang bansa bago ko naisipang umuwi ng Pilipinas upang magsimula kaming dalawa ni Mrs. ng negosyo. Si Maribel, ang aking may bahay. Matanda lamang ako sa kanya ng 2 taon. Maganda si Mrs. Maputi at sexy pa rin tingnan sa kabila ng edad nito. 2023. Noong nag-umpisa akong maglaro ng online casino games. Minsan ko na kasing nakita iyon habang nanonood ng isang funny video sa aking account. Maliban doon, bukang bibig din ito ng mga kumpare ko nang minsan kaming nagkitang magkakaibigan. Sabi nila, nanalo sila, kaya libre, hindi lang ang merienda, kung hindi maging ang alak at pulutan. Sa kagustuhan kong manalo, gumawa ako ng account at sumubok na rin. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang bago kong libangan, dahil alam kong sermon lamang ang aabutin ko, kung kaya't balak kong sorpresahin na lamang siya kapag bigla akong naka-jackpot ng malaking halaga. Hindi malaki ang pinasok kong pera sa umpisa, dahil ayokong mapansin ni Mrs. na malaki ang binawas ko sa savings naming dalawa. Kumbaga, sinadya kong kapresyo lamang yun ng bagong gulong para sa sasakyan namin na kung tutuusin ay marami na ring sakit dahil second hand na rin naman nung binili namin. Wow! Ice cream? Pizza? Thank you, Papa! Masayang sabi ng anak kong si Clarissa nang makita ang pagkaing naghihintay sa pag-uwi nito. Saglit kaming nagkatitigan ni Mrs. kung kaya't sinalubong ko ito agad para tulungan sa mga pinamili niyang groceries. Hindi man siya nagsasalita, ngunit alam kong nagtataka to kung bakit abot tenga ang ngiti ko at kung saan ang galing ang pinambili ko ng mga pagkain gayong last week lamang ay namumroblema ako sa gulong ng sasakyan namin. May good news ba, mahal? Tanong niya matapos makaakyat ng anak namin sa taas para makapagbihis. Ngumiti lamang ako sa kanya, tsaka inabot ang tasang naglalaman ng ice cream. Wala naman, mahal. Kain ka na. Favorite mo pa naman tong flavor buko salad. Ngumiti lamang siya sa akin at tinanggap ang inaalok ko sa kanya. Hayaan mo, at masusundo ko na ulit kayong dalawa bukas. Hindi na kayo mahihirapang mag-commute. Malaki ang discount ng gulong na nabili ko kanina, kaya naisipan kong bumili ng merienda. Wala siyang naging reklamo sa sinabi ko. Sabihin man kasing wala akong trabaho sa ngayon, pera din naman mula sa pagiging OFW ko ang ginagamit namin na dinadagdagan lamang nito mula sa sahod niya bilang isang leasing officer. Ngunit lingid sa kaalaman ko na ang araw na yun na pala ang umpisa ng walang katapusang mga kasinungalingan ko sa aking pamilya. Matapos kong manalo sa pangalawang beses, ay nahikayat akong subukan lalo ang aking swerte. Unang talo ko noon ay 20,000. Hanggang palaki na ng palaki. Binawi na rin ito ang panalong nakuha ko. Kulang pa nga. Sa kagustuhan kong makabawi, sinubukan kong mas taasan ang taya, pero hindi pa rin ako sinuwerte. Nanalo naman minsan, pero hindi pa rin sapat dahil mas malaki ang naipatalo ko noong umpisa. Nanatiling ganoon ang ikot ng laro ko. Kahit sinubukan kong magpahinga at sumubok ulit kinabukasan.
Akala ko kasi babalik pa ang swerte ko. Pero kabaliktaran pala. Hanggang sa hindi ko namalayang 10,000 na lang ang naiwan sa saving account naming mag-asawa. Mahal, may problema ba? Naririnig ko si Mrs. Pero para akong nawala ng boses na sumagot sa kanya. Dapat ay oras naming pamilya ang araw na ito dahil wala siyang pasok sa trabaho tuwing linggo. Pero mas pinili kong magmukmok sa bahay kaysa samahan silang magsimba kanina. Habang kumakain kaming tatlo kanina, hindi na rin mapagkakaila na maging anggan ako sa pagkain ay wala na. Wala kasing ibang laman ang isip ko kung hindi ang perang na ipatalo ko. At kung ano ang dapat kong gawin, ngayong depressed na ako sa nangyari. Nung nakaraan ang sigla-sigla mo, tapos ngayon hindi ka nagsasalita. May problema ba, mahal? Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong kinumusta ngayong araw. May lungkot ang mga matang, tumingin ako kay Mrs. Tsaka napabuntong hininga. Wala naman, mahal. Naisip ko lang kasi kung mas mabuting mag-apply na lang ulit ako ng trabaho sa Saudi. Gusto mo na namang mag-abroad? Akala ko ba gusto mo mag-umpisa ng negosyo? Nagtataka niyang sambit. Hindi ko masabi sa kanya ang totoong pinagmumulan ng desisyon ko, kung kaya't idinaan ko na lamang to sa anak namin. Nasa elementarya pa lang ang anak natin. Bata pa naman ako. Bakit hindi natin sulitin ang panahon? Sabi ko. Yan lang ba talagang dahilan? Kakaibang kaba ang daramdaman ko sa naging tanong ni Mrs. Totoo ngang malakas ang kutob ng mga babae, kaya ang hirap magsinungaling sa kanila. Siyempre, gusto ko mabigyan kayo ng magandang buhay. Hindi pa sapat ang 3 years na tinagal ko dun, mahal. Siya naman itong napahugot ng malalim na hininga sa harapan ko. Hindi pa ba sapat ang ipon natin para sa negosyong gusto mong umpisahan? Tuluyang namawi sa ang mga kamay at paa ko dahil sa naging tanong ni Mrs. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya, lalo na ang makagawa ng panibagong rason kung paano malulusutan ang usapan naming dalawa. Pwede na, pero mas mabuti na ang may nakatabi tayong pera na magagamit pag emergency. Alam mo namang walang kasiguraduhan ng negosyo, mahal. Napabuga ito ng hininga. Kung sa bagay, daig mo pa ang nagsusugal kapag hindi mo pinag-aralan ng mabuti ang negosyong papasukin mo. Sabi niya. Sugal? Bahagya akong napapikit tsaka pinakiramdaman ang namumuong pawis sa aking sentido. Saglit lang, mahal. Adjust ko lang ang aircon, parang medyo mainit yata. Habang hinahanap ang remote, isa-isang pumapasok sa isipan ko ang mga bagay na nagmula o magmula sa araw na to ay magiging pasanin ng aking asawa. Groceries, kuryente, tubig, gas, tuition, allowance, at miscellaneous ng anak namin at marami pang iba. Hindi ko tuloy napigilan ang huwag mapahilamos sa aking mukha habang nakatitig sa kanya. Kailangan kong gumawa ng paraan para mabawi ang perang nawala sa amin. Ilang araw din akong tulala habang nag-iisip ng maaaring solusyon sa problemang kinakaharap ko. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng mensahe galing sa dati naming kaklase ni Mrs. Hello, pare. Long time no see. Kumusta? Okay naman, pare. Malaki ng inaanak mo at going strong pa rin naman kaming dalawa ni Mrs. Mabuti naman kung ganun. Hinintay ko ang kasunod niyang sasabihin, ngunit nanatiling typing ang nasa screen. Siya nga pala, nasa US ka pa rin ba ngayon? Nangangamoy green bills ka na talaga, pare, ah. Ilang minuto din bago ako nakatanggap ng tugon mula sa kanya. Nasa bakasyon ako ngayon. Kararating ko lang ng Pilipinas kahapon. Hindi pa man ako nakakapagtipa ng sagot sa kanya
ay may dumating na ulit na reply. Marami akong dalang pasalubong para sa inaanak ko. Dadaan na lang ako dyan sa susunod na mga araw. Matapos ang ilang araw, ay tunay ngang dumaan ang kumpare namin para ibigay ang mga pasalubong niya. Wala akong nagawa kung hindi magpasalamat sa kanya nang makitang maliban sa mga chocolates at damit para sa aming anak, ay mayroon din itong binigay para sa aming mag-asawa. Sa unang tingin pa lang ay masasabi kong asensado na sa buhay si William. Hindi na siya ang kaklase naming binubuli ng karamihan noon dahil talino lang daw ang mayroon, pero butas naman ang suot na salawal. Oo, nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. At sa tingin ko'y iyon din ang nag-udyok sa kanyang magsumikap hanggang sa marating nito ang kinaroroonan niya ngayon. Habang magkakausap kami, ay masasabi kong nanatili pa rin ang kabutihan sa puso ni William. Isang bagay na ayoko sanang samantalahin, pero wala akong ibang pagpipilian. Pare, may importante sana akong sasabihin sa'yo eh. Mahina akong sambit nang makasiguradong abala na ang asawa ko sa paghahanda ng tanghalian. Sumeryoso naman ang titig nito sa akin. Ano yun pare? Hirap mang magsalita. Ngunit nilunok ko pa rin ng tuluyan ang aking hiya dahil alam kong sa mga oras na ito ay siya na lamang ang makakatulong sa akin. Ganito kasi yun. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula umpisa hanggang dulo at matyaga naman tong nakinig sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko pare. Ayoko namang maging dahilan to ng pag-aaway naming mag-asawa. Lalo na't alam mo naman kung paano magalit ang kumari mo. Hindi ko kayang sabihin sa kanyang totoo. Tumango siya. Ngayon, gusto mong makabawi, tama ba ako? Saglit akong napaisip. Dahil maging ako ay naguguluhan na rin, kung tama bang makabawi ang tawag sa gusto kong mangyari. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata, tsaka may kinuha sa kanyang bag. Isang makapal na checkbook. 100,000. Ibalik mo na lang sa akin kapag okay na. Mabilis kong itinago ang inabot niya sa akin tsaka nagpasalamat. Ibabalik ko to ng buo at walang bawas pare. Kilala mo naman ako simula pa nung nasa college tayo. May isa akong salita. Sadyang nakipit lang talaga ako ngayon. Hindi na nito nagawa pang sumagot sa akin nang mapansin naming papalapit na si Mrs. Wow, mukhang masarap yung niluto mo, Maria. Anito habang nakatingin sa aking asawa. Mapapansin ang kislap sa mga mata ni kumpare habang nakatitig sa misis ko. Maingat namang nilapag ni Mrs. ang niluto nitong adobong manok tsaka kinumpleto ang iba pang kailangan sa aming hapagkainan. Napakaswerte mo talaga, Ray. Araw-araw mong natitikman ang specialty ni Maribel. Napangiti na lamang ako sa sinabi nito. Dahil totoo namang napakaswerte ko sa aking asawa. Maliban sa maganda at mabait, masipag, ay napakasarap pa nitong magluto. Kaya nga nagpapasalamat akong ako ang pinili niya sa dinami-dami ng mga manliligaw nito nung nasa kolehiyo pa lang kami. Buong akala ko ng mga oras na yun ay magagamit ko na sa tama ang perang pinahiram sa akin ni William. Pero daig ko pa ang pinaglaruan ng tadhana. Sabi daw ng doktor, mabuti na lang at naagapan ang mga mata ni Mama. Kung hindi, ay siguradong mabubulag siya. Dahil sa glaucoma na mas pinalalapan ng mataas na sugar level niya. Nangihina man ng konti pero pinilit ko ang sarili kong makasagot. Mabuti't naagapan. Lumapit naman sa kinaroroonan ko si Mrs. Sabay haplos sa aking balikat. Malaki rin ang nabawas sa ipon natin, pero ayos lang. Nagawa naman nating tulungan ang mga magulang mo. Alam mo namang wala silang ibang matatakbuhan kung hindi tayo lang, di ba?
Tumango na lamang ako kahit ang totoo ay nahati ang isipan ko sa dalawa. 50,000 na lang ang natira sa hiniram kong pera mula kay William. Paano ko siya mababayaran kung sa susunod na buwan ay baka may dumating na namang ibang gastusin? Paano ako makakabangon kung pakiramdam ko ay palubog na naman ako ng palubog? Pumaldo ka, pakiusap. May mga pagkakataong hindi ko na sinisilip ang aking cellphone habang naka-auto ang laro. Gustuin ko man kasing sa iba gamitin ang natitirang pera, ngunit sa 2 buwang nasayang ko para makapag-isip ng maayos na pagkakakitaan, ay ramdam ko na ang bigat ng mga bayarin naming mag-asawa. Limas at ubos na rin ang natitirang 50,000 sa aming bank account dahil kahit anong subok ay kulang talaga ang sahod ni Mrs. para sa aming estudyante. Last na talaga. Pagbigyan mo na ako. Pumaldo ka na. Lugmok at nangihina akong napasubsob sa manibela. Matapos kong maihatid ang aking mag-ina. Naluluha ko silang pinagmasdan mula sa malayo dahil alam kong wala na talaga akong mukhang maiyaharap sa kanila. Narinig ko ang magkakasunod na notification sa aking cellphone. Ngunit hindi ko yon pinansin. Pakiramdam ko nagkaroon na rin ako ng takot na hawakan yun. Kahit sabihing binura ko na sa history ang website kung saan nag-umpisa ang aking kalbaryo. Nang mapansin kong may tumawag na sa akin, ay wala na akong nagawa kung hindi sagutin to. Kumusta na pare? Masiglang bunga dito sa akin mula sa kabilang linya. William, ikaw pala. Malakas pa akong napaigham para lamang mabawasan ang kabang naramdaman ko nang marinig ko ang boses niya. Hindi pa man ito naniningil, pero yun na ang tumatakbo sa isip ko. Anong balita sa'yo? Nagawa mo na bang ayusin ang gusot mo? Okay na ba kayo ni Maribel ngayon? Tanong niya. Malakas akong napabuntong hininga at alam kong umabot ang depresyong nararamdaman ko sa kanya. May problema ba pare? Pasensya ka na pare ah. Mukhang hindi ko pa maibabalik yung perang nahiram ko sa'yo eh. Dahil sa dami ng mga nangyari. Naoperahan kasi si mama eh. Kaya doon napunta yung malaking parte ng perang hiniram ko sa'yo. Tapos, parang bularing naubos yung natira sa 50,000. Wala akong narinig na boses mula sa kabilang linya. Hindi ko na alam ang gagawin ko pare. Awang-awa na ako sa misis ko dahil nadamay siya sa mga kalukuhan ko. Imbes na makabangon, mas lalo lamang akong nalubog. Ubos ang pera sa bangko naming mag-asawa. May malaki pa akong utang sa'yo. Hindi ko na alam kung paano namin mairaraos ang lahat ng mga gastusin. Nanatiling walang imik si William, pero hinintay ko pa rin tong magsalita. Nasabi mo na ba kay Maribel ang lahat? Humingi ka na ba ng tawad sa asawa mo? Muli akong napabuntong hininga. Wala pa rin akong lakas ng loob na sabihin sa kanyang totoo pare. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Kung paano ko ipapaliwanag sa kanyang wala na kaming pera sa bangko dahil nalulung ako sa sugal. Gusto ko nang sapakin ang sarili ko. Kung may magagawa lang sana ako para tapusin na ang paghihirap na to. Umabot sa akin kung paano napabuga ng marahas na hininga si William. Nasaan ka ba ngayon pare? Pwede ba tayong magkita? May sasabihin lang akong importante sa'yo. Hindi ako nagdalawang isip na puntahan ang lugar na sinasabi ni William. At baka kung ano pang magawa ko sa aking sarili kung magkukulong ako sa bahay. Naging maayos ang usapan namin sa umpisa. Pero habang tumatagal, ay ramdam kong may iba na itong pinatutunguhan. Formal man ang mga salitang binibitawan ni William, pero may double meaning na yung lahat pagdating sa akin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa pare. Siguro naman alam mong college pa lang tayo, ay may gusto na ako sa misis mo, kay Maribel. Gusto ko mang iwasan ang topic, pero hindi ako binigyan ng pagkakataon ni William. Alam mong mas nauna akong manligaw sa kanya noon. Pero ikaw pa rin ang pinili niya.
Siguro dahil ng mga panahong yun, mas lamang ka sa akin. Napatikim ako habang pinipigilan ang panginginig ng aking kalamnan. Baka naman, pwede mo nang ibalato sa akin ang asawa mo. Isang gabi lang, Ray, at pagkatapos nun, burado ng lahat ng utang mo sa akin. Alam mong gustong gusto kong asawa mo, pre. Kahit matikman ko lang siya, okay na ako. Ano, bayad ka ba? Para akong nawala sa tamang huwisyo sa narinig ko. Tulala lamang akong napatitig sa kanya. Ibig ba niyang sabihin, gusto niyang gawin kong pambayad utang ang aking asawa? Sasagot pa lang sana ako nang muli siyang magsalita. Sabihin na lang nating bibigyan kita ng perang pamalit sa nawala sa joint bank account niyo ni Maribel. Hindi kasing laki, pero sapat na para makapag-umpisa ka ulit. Akong bahala sa'yo. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo sa sugal gagamitin ang pera at aalagaan mo ang asawa mo pagkatapos. Bagya akong napapikit habang tinitimbang ang mga sinabi ni William. Desperado na akong maitama ang mga pagkakamali ko, kahit sabihing maling paraan din ang gagamitin ko para maitama ang lahat. Kailan bang balik mo ng US? Tanong ko. May kahulugan siyang ngumiti. 3 days from now. Mahigpit kong naitikom ang labi ko. Gagawan ko ng paraan. Pero pwede pa akong humingi ng pabor sa'yo. Hindi dapat malaman ng misis ko na ikaw ang kasiping niya. Dahil oras na mangyari yun, mawawalan ng silbi ang usapan natin ngayon. Tumango siya. Makakaasa ka rin. Paulit-ulit akong humingi ng tawad sa aking asawa. Habang tinitignan ko tong nakahiga sa kama. 3 araw ang nakalipas. Wala akong nagawa kung hindi humingi ng tulong kay William. Nagkunwari kaming may konti siyang despedida ng gabing yun. Sa pamamagitan ng alak at kaunting pampatulog, ay nagawa ko ang pinakamalaking kasalanan ko sa aking asawa. Noong umpisa, ay nasikmura ko pang manatili sa kwarto naming mag-asawa habang hinahalikan siya ni William. Pero nang marinig ko ang boses ng aking misis at mahina nitong tinawag ang aking pangalan at nasundan pa ng mahabang ingay, ay nagmamadali na akong umalis. Diyos ko, ano ba naman tong pinasok ko? Hindi ko man nakikita ang ginagawa nilang dalawa, pero naririnig ko naman, kaya't para na akong mababaliw sa kakaisip. Gusto kong pigilan ang ginagawa ni William sa aking asawa, pero sa pamamagitan ng alak, ay tuluyan kong pinatay ang konsensya ko sa pag-aakalang pagkatapos nito ay babalik na sa normal ang buhay naming lahat. Pero mali ang naging akala ko. Dahil magiging daan pala iyon para tuluyang gumuho ang mundo ko. Pa, bakit po kayo nandito? Nasaan si Mama? Para akong nakakita ng multo nang marinig ko ang boses ng anak namin sa aking likuran. Nilingon ko siya. Kahit bagya pang nanginginig ang mga kamay ko sa pinaghalong kaba at galit para sa aking sarili. Pigilan ko man, pero tuluyan akong tinalo ng aking konsensya. Wala akong nagawa kundi tawagin ang anak ko, papalapit sa akin, na mabilis niya namang sinunod. Sorry anak ha. Tuluyang tumulo ang mga luha sa aking mata habang yakap-yakap ko ito. Patawarin mo ang papa mo. Patawarin ninyo ako ng mama mo. Ang laki ng kasalanan ko sa inyong dalawa. Alam kong hindi niya pa naiintindihan ang mga sinasabi ko, pero paulit-ulit pa rin akong humingi ng tawad sa kanya. Natakot lang ako anak. Natakot akong baka iwan niyo ako ng mama mo kapag nalaman niyo ang totoo. Kaya patawarin niyo ako. Patawad. Mula sa kinaroroonan naming dalawa, ay nakita kong lumabas ng may makahulugang ngiti si William sa kwarto naming mag-asawa. Ninong, ano hong ginagawa niyo dyan?
Napatingin sa akin ang aking anak. Muli ay sinubukan kong kumalma, pero mas lalo lamang akong nanlumo. Nagsumenya sa akin si kumpare, at saka may nilapag na sobre sa ibabaw ng kabinet na alam kong naglalaman ng malaking halaga. Parang bangungot ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko noon. Naaalala ko pa rin ang lahat-lahat magpasa hanggang ngayon. Ang akala kong simpleng libangan ay naging adiksyon na sumira sa buhay na matagal kong pinangarap. Sabihin man nating madaling kitain ng pera sa pagdaan ng panahon, ngunit saksi ako sa depresyong hatid kung sa maling paraan to mawawala. Hindi naging madali ang ginawa kong pagbangon dahil maliban sa walang-wala ko ng mga oras na yun, ay tuluyan ding nawala ang mga mahal ko sa buhay. Nang malaman ni Maribel ang ginawa kong pagpapaubaya sa kanya sa kumpare naming si William, ay para akong sinampal sa mga sinabi niya. Alam mo, mas mabuti pang sinabi mong totoo sa akin na naubos mo ang ipon natin. Baka sakaling mapatawad pa kita. Pero ang ipatikim mo ko sa ibang lalaki. Ako na asawa mo, Ray. Naatim mong ipangbayad. Hindi kita mapapatawad. Duwag ka. Isa kang duwag. Walang kapaguran akong humingi ng kapatawaran sa aking asawa. Ngunit sa huli, ay tuluyan pa rin itong tinuldukan ang ugnayan naming dalawa. Kung noon ay pagmamahal at paghanga ang maaninag ko sa mga mata ng aming anak, lungkot at pagkasuklam na lamang ang naramdaman ko sa huli naming pagkikita.